Wala ng edit-edit, ito ang kwento. Kasunod ng mga ilang reklamo na nawala sila sa listahan ng mga benepisyaryo ng mga tricycle drivers sa makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda, kasunod nga ng walang prenong taas presyo sa petrolyo dito sa Quezon City, dumating si DSWD Secretary Rex Gatchalian para harapin ang mga apektadong tsuper. At ilan sa mga napag-usapan, una, nilinaw niya na hindi kasama ang mga operators sa mga makakatanggap na ayuda dahil itong pinaka-cash relief assistance ay specifically tinakda sa mga drivers. Kung operator at driver at the same time, papayagan naman daw na makatanggap pa rin ng financial assistance dahil ang pinakakailangan, driver's license at saka ang photocopy ng driver's license para ma-process at maibigay kaagad yung 5,000 pisong ayuda. So, andito si Secretary Rex, no, para makausap natin. Sec, sorry, mabilis lang. Anong pinaka-assurance lang ninyo? Paano ba mangyayari? Diba sa mga nagreklamo na nawala sila sa listahan? Again, kasi yung word na nawala sa listahan, baka wala naman talaga sila sa listahan for today. Kasi remember, meron pa tayong payout ng tomorrow and Thursday. Continuous yon. So I don't like to use the word yung nawala sa listahan kasi sa kasalukuyan, binubuo at binubuno pa natin yung listahan. So meron pa silang chance na pag mabigay na nila sa amin yung mga ID nila, katulad nun, ipapasok na namin diretso. So by Thursday, kasama na kagad sila. Your reaction, Sec, na sinasabi nung ibang mga nagreklamo na yung nasa listahan daw, patay na. Again, ako naging mayor ako. 9 years ako naging mayor. Nananalig ako at alam ko na pinag-aralan ng ating mga local government units yung listahan na ibinigay nila sa amin. At kung sakaling nalusutan kami, physical ang payout ngayon Physical, hindi naman to dineposit ko lang sa ATM. So, madidetect natin kung meron. Pero again, I would really believe na walang ganyan. At kung meron man siguro isa na isolated case. Pero hearsay, so far, wala pa naman talaga nangyayari. Diba? Lastly, Sec, kasi yung iba, sabi ng cash assistance, so baka gamitin daw sa ibang bagay yung pera. At least may explanation ng DSWD. Sa DSWD, ang tawag namin sa programa nito, Assistance to Individuals in Crisis Situation. So, ibig sabihin yan, kapag binigay na natin yan sa beneficiaryo, empowered yung beneficiaryo na magtakda kung ano ba nakakabunti sa kanya. Gagamitin ba tong pera sa pagkain? Kasi baka lahat ng panggastos nila sa pagkain napunta muna sa petrolyo nitong mga nakalipas na araw. So ngayon, kumbaga sabi ng ating Pangulo, ibigay ang pera sa kanila, hayaan mo ang mga pamilya ng mga tsuper na magtakda ano ba nakakabuti para sa kanilang mga pamilya. Basta wag lang mapunta sa alak o sa sigarilyo. Tama. Thank you, Sec. Kasi iba pa yung fuel subsidy. Iba yung fuel subsidy, ayuda to o financial assistance. So yung fuel subsidy, kay Secretary Lopez natin tatanungin. Thank you po, Secretary Rex. Ayan mga kapatid, no, nilinaw ni Secretary na yung ayuda ay talagang bahala na ang mga benepisyaryo paano nila gagamitin ito. So, ideally dapat din kahit paano makatulong, makabawas sa mga gastusin nila sa gasolina, pero kung sakaling kailanganin, no, gaya ng ibang mga nakausap natin na gagamitin daw nila yung pinaka matatanggap nilang 5,000 pesos pambayad sa kuryente, sa tubig, maging sa pambili rin daw ng bigas at iba pang makakain sa kanilang tahanan. So ngayon, tuloy-tuloy yung mga nandito nakapila sa SB Hall dito sa sa Batasan Hills. So 4 na toda itong sama-sama ngayon na pinaprocess dito sa naturang lugar. At tatapusin daw nila sa 3 days na to yung pinaka-allotted number na nasa listahan ng DSWD. So kahit abutin ng lampas 5 o'clock ng hapon, basta nasa pila, talagang kailangan daw nila yung i-process at maibigay or mai-pay out yung 5,000 pesos cash relief assistance para sa mga apektadong tsuper. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.